Sa lungsod, naupo si Harvan sa kanyang opisina na may hindi nasisiyahang mukha. Nagbuntong hininga siya at sinabing nabaliw na si One-Armed Jack. Aniya, kahit ang mga bandido sa merkado ay hindi umaabot sa ganoong kalala, na lantaran, na nagnanakaw. Naisip ni Harvan na pagkatapos ng pagkamatay ni George, naging ibang-iba na ito. Dati, syempre, kinukuha nito ang lahat mula sa mga may utang, walang natitira, ngunit hindi niya kailanman inabot ang usapin sa puntong walang lunas. Wala na siyang nakikitang pag-asa. Sa loob lang ng ilang buwan, bumagsak ang ekonomiya ng Eskinita. Sabi niya, nababaliw siya. Paano niya ibabalita na may nagnakaw ng napakaraming kontrabando nila? May isang lalaking nagbukas ng pinto ng opisina niya, malakas na tinawag ang pangalan niya at nagtanong, narinig mo na ba ito? Tiningnan siya ni Harvan at tinanong, ano ang sinasabi mo? Malakas na sinabi ng lalaki na, ito ay mga tao mula sa Sutrama. Dumating sila para hulihin si One-Armed Jack. Pinalibutan sila ng mga bantay ng Sora sa lahat ng panig. Tinakpan ni Harvan ang mukha niya ng kamay at nag-isip na may hindi nasisiyahang tingin. Sa tingin niya, tuluyan ng lumagpas sa hangganan si One-Armed Jack. Hindi siya dapat matuwa dito. Kahit umalis siya sa kanila, dadaloy pa rin ang dugo sa mga Eskinita. Nagtanong ang lalaki, hindi ba't malapit ka sa kanya? Nagtanong si Harvan, sino ang sinasabi mo? Sabi ng lalaki, si Vlad ang ibig kong sabihin. Inalis ni Harvan ang kamay sa mukha niya at tinanong, bakit mo biglang sinimulan siyang pag-usapan? Sabi ng lalaki, hindi niya ito nakita mismo, pero may kasamang lalaking blonde ang mga dumating mula sa Sutrama. Nagtanong si Harvan, siya lang ba ang blonde sa mundo? Sabi ng lalaki, syempre hindi, pero tinawag niya ang sarili niyang Vlad ng Sora. Agad na tumigil sa pagsusulat si Harvan, itinaas ang kanyang ulo at nagtanong, seryoso ka ba? Sumang-ayon ang lalaki at sinabing narinig niya raw na kamakailan ay itinayo nito ang kanyang watawat sa harap ng Rose's Smile. Napansin niya na nanginginig si Harvan at tinanong kung ayos lang ba siya. Naisip ni Harvan na marami na siyang narinig na tsismis sa buong panahong ito. Nasa panahon ng labanan ng karangalan sa Dermar, nagkaroon siya ng aura. Isang batang basalyo ng Bazid na nakagawa ng isang kahangahangang gawa habang nangangaso ng Deathworm. Agad niyang kinuha ang kanyang tungkod at naisip na, gayunpaman, baka totoo ang mga tsismis. Umalis siya sa opisina na may seryosong mukha at naisip na kailangan niyang alamin para sa sarili niya. Kasabay nito, tumalon si Vlad at inindayog ang kanyang espada na may seryosong mukha. Bumagsak siya at tinalo ang bandido sa isang hampas habang ilang iba pang lalaki ang tumatakbo sa likod niya. Isa sa kanila ang Cecil Kay mula sa likod at malakas na sinabi na kailangan niyang mamatay. Biglang lumingon si Vlad at pinutol ang binti ng lalaking ito sa isang hampas ng kanyang espada. Inihagis niya ang kanyang punyal at tinamaan ang ulo ng isa sa mga bandido. Maraming iba pang lalaki ang patuloy na tumatakbo patungo sa kanya at malakas na sumisigaw. Napakabilis na tumakbo si Vlad patungo sa kanila at inindayog ang kanyang espada. Tumakbo siya sa tabi ng ilang lalaking ito at tinalo sila sa mabilis na mga hampas. Ginagamit ni Jack ang kanyang aura upang obserbahan ang nangyayari. Naisip niya na ang mga galaw ni Vlad ay nag-iiwan ng mga tao na walang imek. Ang talento at masigasig na pagsisikap, maging ang kanyang matibay na kalooban na malalim sa loob. Isa siyang tunay na Verdugo. Sinaksak ni Vlad ang lalaking gustong pumatay sa kanya sa simula at sinabi na may ngiti, marami kang oras. Maaari raw niyang ibalik ang kanyang mga ngipin. Sinubukan ng lalaki na magsabi ng isang bagay, ngunit hindi niya magawa at nanginginig ang buong katawan niya. Hinugot ni Vlad ang kanyang espada at sinabing, ngayon, hindi mo na ito kailangan pa. Pagkatapos nito, tumayo siya at seryosong tumingin sa kabilang direksyon. Sabi ng boses, dapat sapat na iyan. Sumang-ayon si Vlad at sinabing, mukhang sapat na ito. Hindi niya kayang tumpak na muling likhain ang eksena noong araw na iyon, ngunit oras lang ang magsasabi bago ito matapos. Kasabay nito, naupo si Jack na may nakapikit na mga mata at naghihintay sa kanya. Narinig niya ang mga tunog ng mga yabag na umaakyat sa hagdan at binuksan ang kanyang mga mata. Nakaupo siya sa bar at sabi ni Vlad, nandito na ako, habang pumasok sa silid na may hawak na espada at ganap na nababalutan ng dugo ng mga napatay na bandido. Hindi lumingon si Jack sa kanya at sinabing, isa kang ang sumisikat na bituin.
Naglagay siya ng isang baso ng alak sa tabi niya at nagtanong, gusto mo bang uminom? Lumingon siya at tiningnan si Vlad, na nakatayo sa may pinto at walang sinasabi. Nagbuntong hininga si Jack na may ngiti at sinabing, mukhang hindi ka dapat biruin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa baso at sinabing, ikaw si Vlad mula sa Sora. Uminom siya ng alak mula sa baso at sinabing narinig niya ito, ngunit hindi siya naniwala sa mga tsismis. Matapos uminom, inilagay niya ang baso sa mesa at umubo. Sabi niya, dapat daw ay mas maaga siyang tinawag. Sabihin mo sa manager na bugbugin siya. Lumingon siya kay Vlad at sinabing, siguradong napatay mo na siya. Tumayo siya mula sa upuan, tumawa, at sinabing natutuwa siya na kahit paano, may kilala siyang gumawa nito. Pagkatapos sabihin ni Jack ito, sinimulan niyang kunin ang kanyang espada mula sa kaluban. Inilabas niya ang kanyang malakas na pulang aura at sinabi na may malawak na ngiti, gayunpaman, ayaw ko ng kawalang katiyakan. Tiningnan siya ni Vlad na may seryosong ekspresyon sa mukha at naisip na ang promiscuity, isang mundo na kumakain sa kanyang mundo. Hindi na raw niya nararanasan ang parehong walang katapusang pagkamangha tulad ng dati. Pumasok siya sa isang posisyon ng pakikipaglaban at naisip na ngayon ay sigurado na siya na ang mundong ito ay hindi kayang hawakan siya. Nagtinginan sila sa isa't isa ng tahimik sa loob ng ilang segundo. Sabi ni Vlad na may parehong ekspresyon, aatake na ako. Ngumiti si Jack at sinabing, maaari mong subukan. Tumakbo si Vlad patungo sa kanya at naisip na kahit paano ay naging kaaway siya para sa kanya, ito na ang huling beses na ituturing niya ito ng may respeto. Gumawa siya ng isang napakalakas na hampas gamit ang kanyang espada, na hinaranggan ni Jack gamit ang kanyang espada. Patuloy na itinulak ni Vlad si Jack pabalik gamit ang kanyang espada at ito ay lubos na ikinagulat ni Jack. Nagtipon siya ng lakas at itinulak si Vlad pabalik gamit ang kanyang espada. Nananatili sa kanyang mga paa si Vlad at agad na tumakbo pabalik sa kanya. Hamampas siya gamit ang kanyang espada. Ngunit sinalag ni Jack ang kanyang hampas at naisip na ang paraan ng pagpapahayag ng eskinita ay walang hanggan na malupit. Nagbigay si Vlad ng isang napakalakas na hampas gamit ang kanyang espada, at hinaranggan ni Jack ang hampas na ito gamit ang kanyang espada, ngunit hindi niya ito nakayanan, at lumuhod. Patuloy siyang nakikipaglaban upang pigilan ang hampas ni Vlad at dahil dito, nanginginig ang kanilang parehong mga kamay dahil sa tensyon. Inilihis ni Jack ang hampas na ito at sumigaw ng malakas, na ikinagulat ni Vlad. Sinimulan niya ang paghampas ng napakatindi gamit ang kanyang espada at malakas na sinabing, kahanga-hanga ito. Ang sumisikat na bituin na may kahoy na espada sa kanyang mga kamay, ay nagbago ng hindi na makikilala. Ngayon ay malinaw na sa kanya na kailangan niyang maging kasing husay man lang upang makabalik. Hinaranggan ni Vlad ang lahat ng kanyang mga atake at nagnalit ang kanyang mga ngipin dahil sa tensyon na kanyang nararanasan. Tiningnan siya ni Jack na may malaking ngiti at sinabing, talagang kahanga-hanga ang pag-unlad mo. Bumalik siya sa mga alaala at naisip na nagkaroon din siya ng pangarap. Pinangarap niyang makuha ang mga nagniningning na bituin na ito sa anumang halaga. Kailangan niya ng lakas upang hawakan ang mga nagniningning na bituin. Kahit na mas maraming lakas, mas maraming dugo. Ginawa niya ang lahat sa kanyang kapangyarihan, dahil walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan. Walang linya sa pagitan ng mabuti at masama. Kaya naabot niya ang tuktok ng mga slum. Ngunit bakit hindi siya makalapit ng isang hakbang sa mga bituin? Kahit na nawala ang kanilang kinang sa mga bituin ito, dahil nabalutan sila ng dugo at kasakiman, sila pa rin ang parehong mga bituin. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay mula sa maliwanag na bumabagsak sa kanya. Nakita niya si Vlad, na iniindayog ang kanyang espada at ang kinang na ito ay nagmumula sa kanya. Tiningnan ito ni Jack at naisip, ano iyon? Naputol ang kanyang kamay sa isang hampas ng espada at naisip niya na upang hawakan ang nagniningning na bagay na kailangan niyang maging karapat-dapat na magningning mismo. Tiningnan siya ni Vlad na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha at naglabas ng napakalakas na aura. Ang naputol na kamay ni Jack na may espada ay bumagsak sa lupa na may malakas na tunog. Dinidiin niya ang kanyang kawit sa kanyang sugatang kamay at sumisigaw sa sakit. Tumigil si Vlad sa paggamit ng aura at huminga ng malalim dahil sa pagod. Nagngalit si Jack sa sakit, ngunit agad pagkatapos nito ay nagsimula siyang tumawa na may ngiti.
Tumawa siya at sinabing, ang galing. Umaasa siya na nakikita sila ni George. Nagalit si Vlad dahil ipinaalala sa kanya ni Jack si George. Inindayog niya ang kanyang espada at malakas na sinabing, kailangan mo nang tumahimik. Hamampot siya ng napakatindi gamit ang kanyang espada at naisip na hindi karapat-dapat sa kapatawaran si Jack. Sangkot siya sa pagpatay kay George, at kinuha ang nawasak na Rose's Smile. Patuloy siyang nag-swing gamit ang kanyang espada at naisip na ipinagbili ng halimaw na ito si Marcella. Karapat-dapat siya sa isang miserable na kamatayan. Lumabas ang dugo mula sa maraming sugat na kanyang ginawa at malakas na sumisigaw si Jack sa sakit. Sumalakay si Jack at sinasabi kailangan niyang magbukas ng alak sa party. Sinabi niya na may malawak at nakakabaliw na ngiti na mas mataas siyang umakyat kaysa sa kanya. Inihahanda ni Vlad ang kanyang espada at malakas na sinasabing sinabihan niya siyang tumahimik. Sabay silang umatake gamit ang kanilang mga armas at parehong natapon pabalik. Pareho silang nag-aabang sa isa't isa na may iba't ibang emosyon at nagpaplano na ipagpatuloy ang labanan. Inihahanda ni Vlad ang kanyang espada at may seryosong mukha at handa ng umatake. Inya-atras ni Jack ang kanyang kamay na may kawit at tumatakbo patungo sa kanya na may malawak na ngiti. Sila ay sumugod at nang tinamaan ang isa sa kanila ay tumalsik ang dugo. Hindi siya nakapag-atake gamit ang kanyang kawit at tinusok siya ni Vlad gamit ang kanyang espada. Ngumiti ng bahagya si Jack at iniisip na marahil ay mas mabuti ito. Sa halip na maduraj ng isang malaking mundo tulad ni George, mas mabuting apakan ng isang batang mundo na sinusubukang tumaas. Tinitingnan siya ni Vlad na may seryosong mukha at nagtatanong kung ano ang magiging huling mga salita niya. Hinawakan ni Jack ang kanyang ulo gamit ang kanyang kawit. Sinabi niya na may maliit na ngiti na mahusay ang ginawa niya. Nagsisimula ng lumabo ang kanyang mga mata at sinabi niyang kailangan niyang magpahinga bago umalis. Tinitingnan siya ni Vlad na may seryosong mukha at walang sinabi. Hinugot niya ang kanyang espada at umatras si Jack mula sa kanya habang hawak ang sugat sa kanyang tiyan. Patuloy na umaagos ng malakas ang dugo mula sa kanyang sugat at sinabi niyang ito na ang sapat. Itinaas niya ang kanyang ulo at iniisip na may ngiti na namuhay siya tulad ng isang kontrabida. Pero malupit pa rin, di ba? Bagaman sa huli ay nadaig siya ng nagniningning na mundo. Sinabi niya ito ng may malaking ngiti. Naglalakad si Jack na nakatalikod sa bakod at itinaas ang kanyang kawit habang umaagos ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Tinawag niya ng malakas si George at sinabi niyang masaya siyang nakasama siya. Pagkatapos niyang sabihin ito, nagsimula siyang bumagsak mula sa balkonahe at tumingin kay Vlad, na nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Nahulog siya sa unang palapag na may masayang mukha at walang sinabi. Narinig ni Vlad ang isang malakas na pagbagsak. Tinitingnan niya ang lugar kung saan nakatayo si Jack dati at iniisip na matamis ang paghihiganti, kaya kailangan itong mangyari. Ano itong pait sa kanyang bibig? Lumingon siya at tiningnan ang baso na iniwan ni Jack sa bar. Nilapitan niya ang bar counter at kinuha ang baso ng alak na ito. Uminom siya ng alak mula sa baso at bumantong hininga pagkatapos. Tumingin si Vlad pababa na may malungkot na mukha at naaalala ang sinabi ni Jack na mas mataas siyang umakyat kaysa sa kanya. Patuloy siyang tumitingin sa bar na may malungkot na mukha. Inilagay niya ang pera para sa alak sa bar at sinabi sa boss na kailangan niya itong kunin pabalik. Umalis siya sa kwarto at sinabing ito ay dahil ang isang kabalyero ay dapat lamang kumuha ng kung ano ang binayaran niya. Umalis siya sa kwartong ito at iniisip na ito ang Rosa's Smile, isang lugar kung saan hindi nagtatagal ang mga dumadaan, tulad ng tubig. Tiningnan ni Vlad ang namatay na si Jack na nakahiga sa sahig. Ngayon isang nagyayelong patak ng tubig ang umagos mula sa mundong ito at nag-iwan ng mga ripple sa mundo ng maliit na batang lalaki. Kasabay nito sa labas, iniisip ni Vorden na nakakakilabot ang katahimikan doon. Ano ang nangyayari doon? Napansin niya ang anino ng isang lalaki na dahan daw ang umaalis sa gusali. Patuloy na naglalakad si Vlad patungo sa mga sundalo, naganap na natatakpan ng dugo. Tinitingnan siya ni Vorden na may napakasorpresang mukha at handa nang sabihin ang isang bagay tungkol. Dito, napansin niya ang nakakatakot at seryosong tingin ni Vlad na nakatayo sa harap niya. Ang kanyang hitsura ay lubhang nagpatakot sa lahat ng mga sundalo na nakatayo sa harap niya at hindi sila makapagsalita. Tinitingnan nila ito ng maingat at nagtataka, ito ba ay dugo?
Hindi ko may proseso ito, ngunit seryoso niyang tinalo ang mahigit 50 tao ng mag-isa. Mahirap paniwalaan, kahit na nakikita nila ito ng kanilang sariling mga mata. Tinitingnan siya ni Vorden na may gulat na mukha at iniisip na ito ay lampas sa lahat ng paggalang. Mas mukhang takot. Tinitingnan sila ni Vlad na may napakaseryosong muka at hindi nasisiyahang tingin at humihinga ng malakas dahil sa pagod. Lahat ng nakatayo sa harap niya ay tumitingin sa kanya na may malaking sorpresa at patuloy na nananatiling tahimik. Sa parehong ekspresyon sa kanyang mukha, lumingon siya at nagsimulang lumayo sa kanila sa kabilang direksyon. Patuloy na naglalakad si Vlad ng dahan-dahan sa kahabaan ng kalye ng lungsod at narinig niya na may tumatawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya at tumingin ng walang pakialam sa direksyon ng lalaki. Tumingin siya sa direksyon kung saan niya narinig ang boses. Malakas na tinawag ni Harvan ang kanyang pangalan at sinabi na dapat siyang pumunta dito, siya iyon. Tinitingnan siya ni Vlad sa kanyang direksyon ng walang pakialam, inulit ang kanyang pangalan at sinubukan itong alalahanin. Nakatayo si Harvan sa karamihan ng mga sundalo, kinawayan siya at patuloy na malakas na tinawag ang kanyang pangalan. Nasurpresa si Vlad nang naalala niya siya, tinitingnan siya na may sorpresang mukha at tinawag ang kanyang pangalan. Napansin siya ni Vorden at sinabing tila magkakilala sila, dapat nila siyang papasukin. Sumunod ang mga sundalo sa kanya, ginawa ang sinabi sa kanila, at dahan-dahang nagsimulang lumakad si Harvan patungo sa kanya. Siya at si Vlad ay nagtitinginan sa isa't isa na may sorpresang tingin at walang sinabi sa loob ng ilang segundo. Tinitingnan siya ni Harvan na natatakpan ng dugo ng mga bandido, at tinanong kung okay lang siya. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Vlad, ibinaba niya ang kanyang espada at sinabing siya iyon. Nilapitan niya siya, niyakap siya at sinabing napakasakit ng lahat. Tinitingnan siya ni Harvan na may pag-aalala at tinatanong kung ano ang problema sa kanya, ano ang nangyari. Si Vlad na may maliit na ngiti at nakapikit na mata ay nagsasabing sa wakas ay nararamdaman niyang bumalik na siya.